Situation number 5. Refer to the loaded cantilever beam shown. The cross-section's moment of inertia and neutral axis are already determined. Okay, number 1, calculate the maximum negative bending moment. Calculate the maximum tensile stress and the maximum compressive stress. So, siguro bago yun, kunin muna natin mga reactions. So, cantilever lang naman ito. So, meron ditong reaction. Tapos, meron din ditong moment reaction. Okay, so to calculate the reaction at B, no, diretsuhin ko na lang. Summation of forces lang kasi cantilever. Okay, summation of forces lang. So, magiging up, uh, 4 times 6, yung downward, tas minus 10. O, yan na yung reaction sa B, 14. Tapos yung moment sa B, ganun din. Mag-moment ka lang dito sa B. So, 10 times 6 minus, or baliktad, yung minus. Plus 4 times 6 times 3. Di ba? Moment arm is 3. So, 12. Yan. So, yan na. So, pwede na natin i-drawing yung moment diagram. Kasi hinahanap lang naman yung maximum negative bending moment. So, para masagot yun, drawing muna natin yung shear. So, upward ng 10. Tapos, bababa yan ng 14. Actually, ito na yan. 14 na kakagat to. Ayan. Magi-zero. Ayan yung shear diagram natin. Tapos yung moment diagram naman, okay, area niyan, kailangan mo natin malaman yung location nito. Okay, by ratio and proportion. So we have x over 10 is equal to 6 minus x over 14. So that's 2.5. So 3.5 tong kabila, no? Okay, so for the area, so ito kasi yung point of zero shear, kaya sinolve natin yun. So for the area of this triangle, so 1/2 base times height. So that's 12.5 positive. Okay, so ayan yun. And then i-minus natin yung area sa kabila. So minus, itong area naman na to, 1/2 base times height. So lalabas siya, negative 12. Ganyan. Tapos, dahil merong concentrated moment doon na clockwise, so magpa-plus yun, di ba? Pag sabi ko, kapag from left to right yung pag-drawing mo ng moment diagram, yung clockwise ay i-add mo. No? So, dahil i-add natin yan, so mag-zero na to. Ayan. So, yan ngayon ang itsura ng moment diagram natin. Okay, so ang tanong, what is the maximum negative bending moment? So, ito, nakaspecify yung negative. So, syempre, yung negative, ito. Okay, so ang sagot natin is 12, hindi 12.5. Yung 12.5 is maximum positive. So, lagyan natin dito sa baba, no? Yung maximum positive moment natin sa beam na to is 12.5 kilonewton meter. Ang maximum negative natin na bending moment is 12 kilonewton meter. Okay? Next, calculate the maximum tensile stress in the beam. So ano daw yung maximum tensile stress? So dito na ngayon papasok yung concept ng effect ng positive moment at negative moment sa beam, no? Okay, effect muna ng positive moment.
Ang positive moment is ganito siya. Ibe-bend niya yung beam natin ng pagganito. Ayun yung positive moment. Okay, so linawin ko lang, yung positive moment po ay walang kinalaman sa direction ng rotation. Hindi natin sinasabi na clockwise positive or counterclockwise positive. Hindi ganon. Ang pinag-uusapan natin dito is yung effect. So kapag ka sinabi positive yung bending, no? Ibig sabihin, binebend natin yung beam na in a way na parang nung umingiti siya, nag-i-smile siya. Okay? So dito, makikita natin na yung nasa top fiber will be under compression. Tapos yung bottom fiber will be under tension. Okay? Kapag positive yung bending, yung top compression, yung bottom tension. Kabaliktaran kapag negative. So ang gagawin mo sa beam, ibebend siya ng ganito. Ganyan. So parang binend siya ng ganyan. So, in a way, parang sad face yung pagkakabend sa kanya. So, negative bending yun. So, mapapansin naman natin dito, kapag negative yung bending, yung top is under tension. Yung bottom is under compression. Okay? Kaya we have to be specific. No? Ano ba yung uh, portion ng beam na kino-consider na gusto mong i-consider? No? So, kaya dito, masasagot natin sa number 2, calculate the maximum tensile stress. Oh, so, saan yan? Well, dalawa yung maximum moments natin. Merong 12.5, merong 12. So, remember this. If your beam is not really symmetrical, no, hindi siya symmetrical, kung mapapansin nyo, iba yung neutral axis niya, wala sa gitna eh. Kasi yung shape niya mismo, hindi naman symmetrical. Kapag ganyan, hindi mo kagad masasabi na yung maximum tensile stress or compressive stress ay matatagpuan mo sa maximum moment. Not necessarily. Okay? It's not necessary. You have to counter-check. Or you will need to check both. Okay? So, tingnan natin. Doon muna tayo sa section na to. Okay? Section 1. Doon muna tayo sa section 1. Okay? Sa section 1, di ba ito yung cross-section natin? Yan kunwari yung cross-section doon. Ang naka-apply dyan na moment ay positive. Di ba? Ayun, 12.5. So dahil positive, ang effect niya doon is dapat nasa top yung compression. So ganito yung positive bending, di ba? Ganyan. So nasa top yung compression, nasa bottom yung tension. Okay? At para masagot natin yung number 2 na tanong, what is the maximum tensile stress? Kumpitin natin dito yung tensile stress, which is nandito sa fiber na to. Nandito, sa baba. Okay, so gawin ko na F tensile ay equal sa MC over I. Okay, yung M natin, 12.5 million para maging Newton millimeter. So ito na nga, yung C natin is yung distance mula sa neutral axis papunta doon sa fiber na kinocompute mo dito. And doon sa diagram, that is 200. Okay, so times 200 over I, which is given naman, 100 million. Cancelin ko na to para mas maikli. So yung tensile stress sa section 1 will be 12.5 times 200 over 100. So that gives us 25 megapascals. Sa section 1 yon, no? Tingnan natin sa ibang section dito. Kasi meron ka pa isang maximum dito eh. Tingnan natin dito sa section 2. Same yung cross-section natin. Okay? Kaya lang, ang moment dun sa section 2 ay negative. 12 kilonewton. So kapag negative moment, parang ganito yung effect niya. Nasa bottom yung compression,
nasa top yung tension. So dahil nasa top naman yung tension, ito naman yung i-consider natin na kailangan nating computein, no? So ang neutral axis natin is nandito at yung distance papunta doon according to the diagram is 130. Ayan. Okay? So for this section, ang maximum tensile stress, ganun pa rin, MC over I, would be 12 million times 130 over I. So ang tensile stress natin dito would be, I believe mas maliit, no? Ayan. So lalabas ay 15.6 megapascals lang. Okay? And ito lang yung dalawa natin kailangan i-check kasi sila lang naman yung dalawa yung merong mga peak moments eh. Yung iba wala na, mas bababa pa na yung mga moment niyan lahat. So dahil doon, no? Ito na kagad yung pagpipilian natin. So ang mas malaki ay ito. So ito ngayon yung maximum. So ibig sabihin, maximum tensile stress occurs at section 1. At this point, dito niya mararamdaman yung maximum tensile stress dito sa ilalim. Okay? So, ang sagot natin ay 25. Mamaya i-summarize natin ano. Ngayon, number 3, calculate naman natin yung maximum compressive stress. So, saan naman daw yung maximum compressive stress? So, ganun ulit. No, kailangan natin i-check yung section 1 at section 2. So, doon tayo sa section 1 muna. Sa section 1, yung compression natin nasa top. So, in this case, ang magiging C natin, ito naman, 130. Okay, so this is for section 1 ha. Lagay ko na lang dito sa baba. Yung compression natin nasa top. So yung compressive stress ay equal sa MC over I pa din. Ang M natin doon is 12.5 million. Ang C natin ay 130 over I na 100. So million ito. 100 million. Tingnan natin. That gives us 16.25 megapascals. Okay? Ngayon tingnan natin sa section 2. So yung compressive stress natin sa section 2, MC over I pa rin. Kaya lang, yung C naman natin sa 2, ito, kasi nandyan yung compression, 200. So magiging, ang moment natin sa 2 ay 12 kilonewton meter. So we have 12 million, C is 200, I is 100 million. So we will have 24 megapascals. So this time, ang nag-govern yung section 2. So doon naman mararamdaman yung mas malaking compression. So parang ganito kasi mangyayari sa beam ko. Isa-summarize natin, parang ganito yung mangyayari sa kanya. Bali, magbe-bend ito. Ganyan. Tapos dito, dahil negative, ganito siya. Ganyan siya. So sa portion na to, nagkaroon ng malaking tensile stress. Tapos dito naman nagkaroon ng malaking compressive stress dito sa bottom. Okay? So parang ganun yung nangyari sa beam dyan. Okay? So ang sagot natin dito sa number 3 ay ano ba yun? 24, no? 24 megapascals. So nandito yung 24 na stress. So nandito naman yung tensile na 25. Okay, so that's how we solve this problem.